Kumusta na po, Mayor, yung, yung pabahay project sa Macombo? Na di mo na ito'y pag-aari o lupang pag-aari na namayapag si Bartlina. Oo, yan yung kanilang number 4 sa kanilang 7-point priority programs eh. So yun yung mga masarap pag-usapan yan, yung pabahay na yan. Alam mo, bago pa lang ako lumalaban na mayor nun, pabahay na ang kanilang sinasabi, pabahay doon sa 3 hektaryang lupa na pag-aari ni Ginoong Bertlina. Napakabait po naman talaga ni Ginoong Bertlina. At yun naman, mayroong years of track eh. Parang conditional yung donasyon, hindi naman talaga namit noon. So parang binawi nung time na akong mayor. So nitong muli, ginamit na naman po nung kasalukuyang nakapwesto, yung pabahay na programa. Ninong daw niya, at yun daw pong 3 hektarya na pag-aari ng warm. Sa totoo lang, kita ko yung dokumento, warm yun eh. Yun yung Waste and Resource Management Incorporated. Yun yung dating gagawing landfill eh. So yun, nakapangalan dun sa farm. Kaso, yun ang sinasabi nila na gagamitin na naman. So yun yung ipinangako nila na magiging pabahay. Di paasa na naman. Pabahay na paasa. Di, nakita ko naman, nasikaso nila yung yung kay BBM. Yung pabahay, pabahay, pambansang pabahay ni BBM. At ang ganda pa nga ng kanila. Napakapalad po ng bayan ng Paite dahil ang bayan po ng Paite ang kauna-unahang bibigyan ng pondo para sa pabahay. Okay, maganda, very good. Ay tumatagal, parang nawawala, medyo ang dami ng palusot. Alam niyo po, nung kampanyahan pa lang nung nakaraang eleksyon, binabanggit na yan. Pero ako po may nabasa na press release ng Ayala Corporation, AC Logistics, nagkakamayon sila ng negotiation sa R21 Holding Incorporated. Yun yung group of companies na isang ng mga Bertlina, yung R21. So November 21 pa lang, meron negotiation para ma-acquire ng Ayala Corporation, AC Logistics, yung 60% holdings ng ng R21 group of companies yan eh. So sabi ko, mukhang kumakaiba, mukhang may paasa na naman. Hindi ko binara. Hindi ko pinapayaan ko lang. Baka nga sakali na ibigay nga ni Ginoong Bertlina yung 3 hektarya. At yung nakwento nitong isa eh. Sabi ko, ayaw ko naman maging epal, tingnan natin. Kaso lang, nung August 2022, nagsara ng negosasyon na acquire na ng Ayala Corporation, AC Logistics, yung 60% ng ng R21, which is kasama doon sa grupong yun, yung WARM, na siyang registered owner ng 3 hektarya na property doon sa Macombo, bukod pa doon sa ibang properties. Yun yung pinapangako. So, gusto kong malaman ngayon kung baga talaga. Totoo baga yung kwento niya na i-donate baga? Nasaan? Nasaan yung deed of donation? So kasi kung walang deed of donation, ang hirap. Lagi kasi siya, paasa ng paasa. Katulad na yung na yung ayuda doon sa dagdag puhunan daw at saka doon sa yung share doon sa kuryente, pinaasa dapat cleanan siya muna bago pinasuot yung damit. Bibigyan daw ng magandang damit. Nung isusuot na, hindi pa pala planchado, wala, hindi ubra. So ganun yung nangyari sa pabahay. Nauna yung mga pondo, inapprove daw ng national agency tungkol diyan. Nasaan na? Nung itatayo na, papasalan niya, nasaan? Biglang wala, hindi daw pwede. Sa palagay ko sila magpaliwanag. Ang akin lang tanong, nasaan na? Yung pinangakong pabahay. At yun naman daw sinabi nila yung sa gumihan. Alam niyo yung sa gumihan, ginawa na lang nilang comedy. Yung sa gumihan para magmukha akong katawa. Kami mamimigay ng lupa at bahay sa mga wala at may swimming pool po. Ang ganda ng mga expression niya eh. Paano naman nila gagawin housing? Hindi pa man niya nakikita yung itsura. Yun ay uphill, downhill, hindi naman siya flat. Pataas pa yan. May tanim na batikuling, may tanim na mga niyog, at may mga puno pa na ayos pa naman doon. Tapos gagawing housing, ano pong nangyayari? Binabalasubas niya yung mga proyekto ko. Nakita mo yung upuan sa ilog, dinali.
Yung dito yung ano, dinami din nila. Ang dami mga proyekto na sinisira niya para yung nilagyan ng ano, ng sabi nga ng bata, ano pong gagawin doon, banlat? Yung ano niya, one town, one product? Hindi naman talaga. Sabi ko, ang tagal natin pinlano na mapaganda yung lugar, makita yung ganda ng patio at ng simba, ayun, tinakpan na naman. Kahilig nilang magpasikip. Talaga. So yun po yung kwento ng pabahay. Pinaasa ang mga tao, sino ang mga walang lupa dito? Taasan. At bibigyan ko kayo. Yung mga paasa. Sa realidad lang. Kasi sa akin, unahin muna nila yung makatotohanan bago sila magkwento. Kaso pinapaasa ang mga tao. Tao nga ano, uy, bibigyan daw ako ng lupa pag nanalo. Yun na iboboto ko, yun na iboboto ko. Ayun, nabudol. So ngayon, yung dyan natin makikita at maanalisa yung kanilang mga sinasabi nung nakaraang election. Makatotohanan baga, natupad baga. So ngayon, kung hindi natupad, ano pa? Kung na kayong maniwala pa doon sa another paasa na naman na gagawin nila. Paasa, magaling sa paasa. So kung sa mga taong paasa, huwag na lang pansinin, huwag na kayong maniwala. Kasi dito pa lang sa unang pangako, nung nakaraang election, may natupad baga. Tapos ngayon, hindi pa nga natutupad, meron na may papangakong paasa. So, nasa tao yan. Kailangan natin pag-usapan ang mga bagay-bagay na yan dahil yan ang magiging basihan natin sa pagpili. Totoo baga o hindi? Paasahin na naman baga tayo? Ayun lang ang Wawa Park ay gagawing SM? Kahit na biro yun, hindi. Huwag ganun. Mayor pa tapos ganun ang sasabihin mo tapos biglang babawin niya. Hindi na pala pwede at hindi pumayag ni so-and-so. Ganun. So, puro paasa. Mel, speaking of pabahay, di ba kumusta yung status ng pakikipag-meeting daw sa Secretary of Department of Human Settlement, na Housing Settlement, Human Settlement? May mga post siya. Napakapalad ng bayan ng Paite, gana-gana. Yun ang tanong, nasaan na? Nasaan na? Yun po ang tanong. Kasi wala ako nakikita. Ang numisa, umahon ako, nakita ko nilinis yung property ni Ginoong Bertlina. Nilinis, pinasyalan. Sa totoo lang, yan nung una yan, tinignan namin, talagang dahilis din. Tapos walang source ng tubig, hindi advisable. Alam niyo, magandang pabahay, unahin natin yung site development, tapos yung livelihood program. Yung ating pinopropose na artisan village, parang housing project na rin yan. Pagandahin natin yan, magkameron ng livelihood project, maging tourist attraction ng taas. So yung mga produkto natin na traditional, mga chess, yung mga taka, yung mga doon na natin gawin. So pag meron natin ng mga bisita, ng mga turista, pwede na natin presenta yung mga produkto natin, mga pang souvenir items, pang giveaways. So pag marami nang pumupuntang bisita doon, so doon na tayo gumawa ng factory. Gumawa na tayo ng gawaan. Isang lugar na industrial zone para doon sa mga gawaan. Kasi dito po sa baba, hindi na obra. Magtayo ka lang ng bansuhan, sanderan, lalikan, pababarangay ka na. At which is, hindi na naman talaga dapat kasi health ang ating priority din dyan. So yung sinasabi nila na palakasin, ang dating malakas na industriya ng pagbukit, hindi na po obra dito sa baba. So gumawa po tayo ng mga pamamaraan, ang upland, ang luwag. Yun po yung lagi kong sinasabi ng nakaraan, artisan village. Kailangan may eye-opener, may pilot project, at pag diretso na. Wala, hindi nila pinapansin. Lagi daw ako sa bundok, sa kasi po ang vision ko is malayo. Ngayon itinatayo na yung mga development sa taas. May mga na dyan, may mga investor na. Yun na, doon ang tumbok natin. Medyo advanced lang yung naging vision natin. Ngayon, sinasabi nila, mayaman po pala ang ating kabundukan. Yun. Noon ko pa sinasabi, ang future ng bayan ng Paite, sa taas na. Kaya yun ang simulang natin i-develop. At yun ang ginagawa nila ngayon. Pero yan, vision na natin nung nakaraan pa. At yun yung ginagawa natin nung nakaraan. Alam niyo ba yung KBP, yung simula ng tayo 2013, hindi ba dati may 3K? Kabayanan, Kalawahan, at saka Kapundukan. So yung Kabayanan, inasikaso natin yan. At the same time, inaayos na rin natin yung para sa katubigan kasi yung Kalawahan natin. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit natin nilinis yung ilog. Kasi tinan mo, galing bundok, malinis. Dadaan ng bayan. Pagpunta ng lawa, ang dumi. So dapat ma-preserve natin na kung hanggat maaari, kung gaano ang quality sana,
Kaso hindi natin maiwasan from bundok, dadaan sa kabayanan, dadaan sa ilog. Hanggat maaari, pagpunta ng lawa, at least medyo maganda. Hindi katulad noon na talaga namang ibang amoy. Talagang quality, ibang masasabi ko. Kung tutusin nga ngayon, mukhang bumabalik na naman sa dati. So mukhang matindi ang magiging repair na naman. So yun na, naging kabayanan, at saka yung kalawaan na natin. So, nung middle ng second term na ng grupo, ay kabundukan na 2017, 2018 eh. Tayo nung mag-start na dun ng development kasi okay na naman dito sa baba, yung lawa naman okay na din. So, doon naman tayo nag-focus sa kabundukan. So yun yung ating tatlong king. Mayor, may isa pa nga pong hindi mamatay-matay na issue. Yung mga usapin po patungkol sa kamkaman at nakawan ng lupa sa ating kabundukan. So isa po dito yung tungkol sa UP Land Grant. Yung sa UP Land Grant, kung ako'y hindi nagkakamali yan 2017 natangko na rin ng ng panunungkulan ko as mayor. Nakausap ko mismo yung si Mr. Camacho, yung sa UP Land Grant Management. So, ang alam ko yan, ang UP Land Grant, yan ay 1964 yan, Republic Act 3990. Yun ay napagtibay na yung 1964. So parang nag-grant yung authority yung 3,355 hectares. At yun, nakasakop sa Paite. So yun ay pinagkatiwala ng gobyerno through Republic Act sa UP, University of the Philippines. Ang alam ko dyan, out of 3,355 hectares, may nakatoka dyan na 500 hectares para sa UP campus. Para malinaw, basahin ko na. Para, asan ba yung kodigo ko rito? Ayan ito, Republic Act number 3990, an act to establish a central experiment station for the University of the Philippines. Section 1, there is hereby established a central experiment for the use of the University of the Philippines in connection with its research and extension function, particularly by the College of Agriculture, College of Veterinary Medicine, and College of Arts and Sciences. Ganda talagang magkakameron ng UP campus ang ganda ng courses. Tamang-tama sa atin. Bilhin mo, College of Arts and Sciences. Section 2, for this purpose, that parcel of the public domain consisting of 3,000 hectares more or less, located in the municipality of Paite. Ibig sabihin located sa municipality of Paite. Wala nang ibang bayan pa. Province of Laguna, the precise boundaries of which are stated in Executive Proclamation number 791, series of 1961, is hereby ceded and transferred in full ownership to the University of the Philippines, subject to any existing concession of any. Kaya iba nalilito Biro mo ang sabi, babawiin daw yung UP Land Grant para makuha ng Paite. Kanino babawiin? Na yun ay granted na sa UP, University of the Philippines. At malinaw naman sa batas, sakit talaga ng Paite. Section 3, all operation and activities carried on in the Central Experiment Station shall be exempt from taxation, local or general. Any provision of law to the contrary notwithstanding, and any incidental receipts or income therefrom shall pertain to the general fund of the University of the Philippines. So talagang sa kanila na nakatoka. Section 4, this act shall take effect upon its approval. Approved June 18, 1964. So yun po. Alam mo, istorya yan, 1964 pa. Nagpunta sa akin, alam mo, sa totoo lang, ako minsan nagtataka na Nung kami manalo ni Nakanuel, ako ay vice mayor na, kasi konsel ako nung time 2001, panahon ni ex-mayor Remo Apuro. Di ba't lumaban na ako as vice mayor? Nung manalo kami ni Nakanuel, pumunta kami ng Intramuros, dun sa Bureau of Land o Land Management Bureau. Chinek namin yan at tinanong namin kung paano. Kasama namin si Mayor Bokbet noon. Kami tatlo. Gamit namin yung Mirage. Ewan ko kung natatandaan niya yun. Pumunta kami, kasama ko nun
Noon pa man, alam na ni Canula yung UP Land Grant at inaalam namin yung tungkol sa UP Land Grant. Sinabi nila, medyo mahirap. Kasi yan, minsan lang yan pwede mong tangkuin yung pagbabago mo ng land area. Yung ibig sabihin, pagpapalaki. Although sakop, maaaring hindi nakasama, pero minsan lang sa loob ng 3 taon. Alam mo kung anong date? December, last working days ng December, every last local election. Alam ba? Kaya nasikaso agad ni Canula, di kami nanalo. So, kung kami nanalo ng 2024, pwede mo lang siyang tangkuin para madagdagan yung laki ng iyong land area, particular ng Paite, December, last day ng December, during the election year. So, anong naging election yun? 2024. So, inasikaso namin, talagang napakahirap. Si Canula sumuko. Hindi ganun kadali. So, anong naging strategy natin? 2017, nakipag-coordinate tayo sa UP Land Grant Management. So, ang sabi ng Mayor, baka pwedeng i-develop na natin yung access road para pag na-develop na, tulong kami para yung tamang sukat ng Paite. So, give and take. So, ang ginawa natin, kaya kami bumutas ng karsada going to UP Land Grant. Yun yung dahilan kung bakit natin gustong ma-develop. Para pag na-develop na, okay na. So, tulong-tulong na. So, ngayon naman, na-develop na, so darating tayo sa puntong. Nung minsan nga, nagsalita yata sa flood ceremony, may sa akin, may nagpasa ng link. Sinabi niya, hindi ganun kadali. Kailangan pa ang intervention ng sabi niya, nakaupo, intervention pa ng Congress. So, hindi ganun kadali. So, ako naman, i-develop muna natin yung UP at yung pag na-develop na yan, smooth and na yan, maasikaso na natin yan. Mahirap yung puro pondo ng pondo. Tayo give and take muna. So, yun ang dahilan kung bakit natin binutas yung UP Land Grant, yung daan doon, papuntang Tubong, papuntang UP Land Grant. Sa pag na-develop na yan, may na-access road, madidevelop na yan, madidevelop na yung original na plano, UP Campus. So, papabor sa Paite. So, kasi yung ang alam ko, yung sa UP Los Baños, 200 hectares lang yun. Ay, biglang sa atin 500 hectares. So, ang development sa taas, naganda. So, kaya ako, ganun kapursige, kung bakit kami ni Kapitan Hiner, binutas namin talaga papunta sa UP Land Grant. Ano pa? Mayor, ano po itong isyong mga nakaw o langkam? Yung manunglupain daw po sa may kabundukan. Alam mo yan, di ba sinabi ko, yan yung isa sa programa ng 3K. So, yung middle nga ng term ko as mayor, yung second term, kabundukan naman, sinidevelop ko na talaga yan. Kasi siya yung sa pinangako natin. So, ang system mo, kung okay nagpipirmi doon, ginagawa ko ng usap. So, alam ko, isa yan doon sa kanilang 7-point agenda nung nakaraan, na ayusin daw nila, within 100 days pa lang daw, yun ang kanilang unahin. Pag sila nanalo, nasaan? Sila may sabi. Mag-iimbestigate sila, So, nasaan yung investigasyon nila? Matatapos na ang term nila. Puro investigasyon. Niya po sabi, kaya daw siya kinakangkang daw niya yung nasa kanila na, sila na nakapwesto. Alam ko, nung pag-upo nila, kung ano na hinalungkat nila, wala naman silang nakita. So, nasa kanila ang bola, sila may sabi na iimbestigahan nila, iimbestigahan nila. Kasi ang una, nang sabi, ayun na sinasabi yung kinakamkam ko, Mayor, takot sa iyo kasi nakapwesto ka, natatakot dumatak, baga. Wala na ako sa pwesto, tatakot pa rin. Di baga. Maglabas sila, papaliwanag kung ano man yung kanilang sinasabi. Kaso wala nga Sila, ang burden of proof nasa kanila. Bakit hindi pwede yung akusasyon ka lang ng walang supporting documents o patunay, tapos paniniwalaan agad. Tayo pag nag-akusa o nag-aligasyon, meron tayong problema pinilalabas. Sila wala 2018 pa yan, yung mga isyong ganyan. Di po ba yun sa dumihan? Karmado po ang sanggunian mo? Oo. Parang pahiram po yun. Pahiram yun. May dokumento yun. Kasi binigyan ako ng authority ng Sangguniang Bayan na pwede ako makipag-negotiate sa mga pribadong owner para dun sa programa nga ng organic farming. So, nagkameron din ako ng authority sa LSPU. So, nagkameron naman ng contract signing na papahiram yung 10 years.
So ang problema, pinabayaan naman nila. Pagkababang, hindi naman nila inintindi. So binawi ng may-ari, binawi nila kasi pinabayaan na. So sabi sa akin, Mayor, baka gusto mong ituloy. Oh, sige ba, talagang gusto ko yan kasi pet project ko yan. Pag nabigo yan, para rin ako nabigo. So sige, ako ulit ang mag-iintindi, walang problema. Sabi, sige Mayor, gawin mo na ulit. Ayun, kaya ako na dyan ulit. So nasa kanilang bola. Sila may akusasyon, sila magpatunay. Pag ako nag-akusa sa kanila, nag-aligasyon, maglalabas ako ng dokumento na magpapatunay dito sa sinasabi ko. Ngayon, nasa kanila na ang bola. So, kung di nila kayang patunayan, sinulatan pa nga nila yung may-ari, bibilin daw at gagawin daw housing. Sabi ng may-ari, ba't ito, ibebenta ito at gagawing housing, ay sayang yung development ng ginawa ng dating mayor doon. Batikuling, mga nyug, tapos hindi naman advisable talaga yan na housing. Kasi uphill down din yan eh. So ano lang ginawa na lang nilang katuwa para sa tao. So ngayon, nasa kanilang bola. Nasa kanilang bola para patunayan yung mga aligasyon nila ng mga nakaraan. Hindi, malinaw na po yung sa Yubilan nila. Oo. Ay napapanahon po ngayon yung tatlong cruise at saka PLDT. Ay ano naman po kaya yung usapin dun? Siguro maganda yung maganda sa totoo lang. Marami tuloy malalaman. Kasi ako talaga nananahimik. Kaya kong gusto ko tahimik lang tayo. Kung anong nadyan, yun. Kaso kinokonekta sa akin at ako daw ay pabaya. Alam yan tatlong pros. Ganito story yan. Nung manalo nga kami, huli, nung kay Canuel, sabi na natin, with due respect naman sa tourism, nakakuha ng pondo si Mayor Bukod. That time, konsehal. Nakakuha ng parang 1 million na pondo. Pinagpatayin ng mga doon. Dinevelop yun. Yung mga cottages doon, itinayo doon. Abay, kamukat-mukat hindi naman pala pag-aari ng munisipyo. Ay kung magsalita noon na, hayon, paano nabayaran, pribado yung property, hindi ko lang masabi, parang ikaw lang noon. Nung magpatayo ka ng mga cottages, hindi pag-aari ng munisipyo yun. Ay napatayo ang pondo, hindi pribado. Di kagulo sila, hapit. Alam mong ginawa nila, in-expropriate. Para lang maging maayos yung kanilang sistema. Ang system mo, in-expropriate nila doon sa isang taong taga-pila. In-expropriate nila. Umabot ng katatagal. Time ni Canuel, bumadiwit na si Canuel, sinabot ko pa, ganun katagal. Ang alam ko dyan, yung huli, i-donate na lang. Willing na mag-donate na yung tao, yung kinukuha ng munisipyo for expropriation, yun yung sa donate. Kaso, nung ipacheck ko nga, teka, i-donate pala, bakit din na lang i-donate? Teka, i-check nyo nga, nagbabayad baga na amilyar yan. Chinek ko dun sa, walang simula, hindi nagbabayad ng amilyar. I-check nyo sa Register of Deeds kung sila ang may-ari, hindi lang silang registered owner. Paano mo ma-donate ang isang bagay na hindi naman ikaw ang legal owners? So wala, yun, na-pending. So ngayon, may lumalabas namang base doon sa aming research, yung lot number na yun, napakapangalan sa ibang taong magulo. So ang katuwira ko, pag lumabas na yung tunay na may-aring, rehistradong may-ari, i-expropriate natin. Pero i-expropriate mo sa isang tao na hindi naman siya ang registered owner, hindi nga siya nagbabayad ng amilyar. Paano? Paano tayo makipag-transact? Magiging lang yun. So dapat i-expropriate yan kung sino ang registered owner. Ang gulo. Kasi check ko dun sa ibang may-ari. Bayad din sa So, tibalyaw. So yun ang nangyari. Kasi ang problema, yung in-expropriate nilang personalidad, hindi lumalabas na siya ang rehistradong may-ari. At hindi rin siya nagbabayad ng amilyar. So dapat nga doon, subasta na yung na munisip, hindi niya pala binabayaran dyan sa mahabang panahon. I-levy na natin yan para... So yun yung istorya yun. So alam niya yun. Papatunay, nakapatayo siya ng cottages doon, hindi pa property ng munisipyo. In-expropriate nila, paano hindi Canuel, at inabot ko pa. Tingnan mo nga, 9 years si Canuel, 9 years ako. Yun pa rin ang usapin. Ibig sabihin talaga, medyo may something na problema. So sa akin lang, i-check mo kung sino registered owner. Kung nagbabayad ba ng amilyar, malaman niya kung sino. Yun yung istorya na. Yun naman sa PLDT, yung nga, sa paghahangad natin na madagdagan ng supply ng tubig, yung PLDT office sa Bagong Bayan, yung pinaipestohan ngayon ng PNP at saka ng Bumbero,
yun ay ano, pag-upo na natin, siyempre kagustuhan natin na ma-resolve ang tubig. Di ba't nabanggit sa akin ng mga taga-barangay, Mayor, hindi na po kami nakakaigib dun sa free flow ng PL dito. Bakit? Hindi, pinuntahan namin, pinasok ko pa, napabayaan na. So sabi ko pa, sayang naman. Hindi, plano ko naman sana, magsasabi lang ako na ilabas uli yung free flow na igiban. So medyo nagkakaproblema, sabi ko, ganito baga. May pinsan ako doon. Sabi, ano na lang, abandon na naman yun, ano mo na lang, bilhin nyo na lang. Hindi, sabi, sige, expropriate natin. Saan nakukuha ng pondo pambili? Wala. Ay suntok sa buwan. So sabi ko, sige, expropriate. Inano ko muna kung magkano. Hindi kami nagkasundo. Sige, expropriate na. Nagagilap lang ako ng 300,000 kasi yung 15% ng value niya. So kailangan ko i-deposit ng munisipyo sa court. So naayos naman. So yun, nag-ano kami. So anong nangyari? Okay na kami sa presyo 5.2 million something nakapag-ano tayo ng 300,000. So almost 4.9 nagawa ng remedyo. So anong nangyari? Pandemic, inabot. Okay na kami. Ang pag-aakala ng PLDT, pag napirmahan na yung deed of sale, kaliwaan, bayad. Siyempre ganun yung typical ang COA, pwede mong bayaran lang once na na-transfer na sa munisipyo yung pangalan ng property. Di tagal. Ay nag-pandemic na bawal. Ang dami ng bawal. Face-to-face, ang court hindi na rin. So, noong 2022, na ako, inayos ko na kasi may naka-earmark na akong 5.2 million. Naka-intact doon. Sinabihan mo si Marita, yung ate accountant, intact yan Huwag mong gagalawin yan. Yan na yung nakapanahan natin pambayad doon sa ano. Okay naman. So, noong 2022, magkakaayos na, inano ko na yung pondo, binudget na o inilaan na natin para doon sa pambayad. Ang mangyayari doon, nagkameron ng deed of sale. Di ba ka? Kaso, alam mo naman ang deed of sale. Pag may pasuyan na after 30 days, meron ng penalty. So, paano maiwasan yung penalty? Kung na lang tayo ng bagong deed of sale. Kasi laki ng penalty. So, ang problema, nag-election na. So, pandemic pa rin. So, ang nangyari, matapos yung election, may umupo na ng bago. So, back to normal, a new normal. So, nag-resume na uli yung court. So, inano ng court yung ganito. Naganap naman yung aking naging representative. Yan, okay na po yan. Kaso hindi na po ako kasi yung mayor na time lang hindi na po ako ang consultant yan. Kaya hindi na ako. So wala problema. Ang ano na lang doon, kausapin ang problema nga pala, hindi nila alam ang gagawin. So nag-PM sa akin yung isang tao, mayor, kung ano ba ito, ganito lang yan. Pag kailangan nyo tulong ko, walang problema. Hindi problema yan. Gawa na kayo ng bagong deed of sale. Nadyan naman yung pambayad, intact So wala nang problema yan. Kaso ang kwento, pinabayaan ko daw at siyang magaling. Hindi daw dahil sa kanya, hindi maayos yun. Paano hindi maayos? May pambayad na. At saka wala. Kahit ipakita ko yung isang dokumento na napapatunay, na-resolve na siya. Na-delay lang kasi nga ng pandemic. At nagbago na ang administrasyon. Hindi nila alam. Pero kung ako yun, yung chicken feed, no problem. Gawa tayo ng bagong dokumento para maiwasan.